Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Madalas tayong magbitaw ng salita at manghusga batay lamang sa nakikita ng ating mga mata. Akala natin, kilala na natin ang isang tao dahil sa mga kwento ng iba at sa mga maling akala. Binibigyan natin ng kulay ang mga bagay na hindi naman natin naiintindihan. Ang hindi natin alam, ang masamang tingin natin sa isang tao ay maaari pa palang magbago kapag natuklasan natin ang totoong kwento sa likod ng kanilang mga sugat at pagtitiis. Magandang araw po, Miss Roxy. Ako po si Rene, 33 anyos at nagtatrabaho bilang aircon technician. Minsan naman ay kung ano-ano pang racket. Sa edad ko to, hindi pa po ako nagkakaroon ng nobya. Bata pa lang kasi kami, iniwan na kami ni nanay para sumama sa ibang lalaki. Dahil doon, parang nawala sa sariling wisyo si tatay. Nasira ang pamilya namin, Miss Roxy. At wala man lang sa aming magkakapatid ang nakatapos sa pag-aaral. Sa halip na nag-aaral o naglalaro, maaga kaming namulat sa pagbabanat ng buto para lang may makain araw-araw. Dahil sa mga pinagdaanan kong yon, lumaki akong walang tiwala sa mga babae. Para sa akin noon, karamihan sa kanila ay abusado, maluho at kaagaw lang sa perang pinaghihirapan mo. Bakit pa ako mag-aasawa kung sakit lang sa ulo at bulsa ang aabutin ko? Gaya na lang ng kumpare kong si Anjo na halos magkanta kuba na sa construction site, pero ang asawa niyang si Rosa, kilala bilang palautang, maluho at laging pinag-uusapan sa baryo namin dahil panay ang luwas sa bayan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Anjo matapos magtrabaho, ay may itinanong siya sa akin. Paring Rene, tawag sa akin ni Anjo habang nakasandal sa pader. 33 ka na, kailan ka ba magpapakilala ng babae sa amin? Baka naman balak mo nang pakasalan yung toolbox mo. Yan lang ang palagi mong bitbit eh. Biro niya sa akin. Natawa naman ako bago umiling at uminom ng tubig. Loko, alam mo namang wala akong gana sa mga ganyan pare. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko. Tsaka tignan mo yung paligid natin. Sobrang mahal ng mga bilihin. Baka maubos lang ang pinagpaguran ko sa wala. Natawa siya kaya sinagot ko ulit. Tingnan mo na lang yung sitwasyon nyo. Di ba panay pa rin ang utang ni Rosa? Sikat na sikat siya sa kanto natin. Paboritong pagchismisa ng mga nakakatanda. Tinanggal ni Anjo ang sombrero niya at nagkamot ng ulo at saka nahihiyang napangiti. Nako, yung mga kapitbahay talaga. Napakabilis magchismis. Untag niya. Nakita lang nilang lumuluwas ng bayan si Rosa. Kung ano-ano nang iniisip. Akala mo naman kasama namin sa bahay. Tinitigan ko siya ng seryoso habang tinitingnan ang mukha niyang halatang pagod sa trabaho. Pero tanong lang pare, usisa ako pa. Sa lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid at sa hirap ng ginagawa mo rito araw-araw, hindi ka bang nagsisisi na nagpakasal ka kay Rosa? Napabuntong hininga naman siya. Imbis na magalit ay inabutan niya ako ng sigarilyo at ngumiti ng mahinahon. Nagsisisi? Hindi pare, malumanay niyang sagot. Ibang nakikita ng tao sa labas kumpara sa totoong nangyayari sa loob ng bahay namin. May 3 kaming anak at kahit mahirap ang buhay, ginagawa namin ang lahat para sa kanila. Tsaka mahal ko ang pamilya ko. Yung sinasabi ng iba hanggang dun lang yun. Sa huli, kami pa rin ang magkakasama. Ako naman ang asawa ni Rosa at hindi naman sila. Kaya dapat hindi sila nagreklamo. Ako nga walang kibu eh. Tapos sila mas marami pang sinasabi. Tinapik ko siya sa balikat, sabay tawa ng kaunti para mapagaan ang seryosong usapan. Sus, under desaya ka lang talaga pare. Takot ka lang kay Maring Rosa eh, kaya ayaw mong umangal. Panunukso ko pa. Pareho kaming natawa pero agad din namang naging seryoso ang boses ko matapos noon. Pero seryoso, bilib ako sa'yo pare. Dagdag ko. Sa katatagal mo at sa pagmamahal mo sa pamilya mo, mahirap gawin yan. Kung ako ang nasa pwesto mo, baka sumuko na ako agad. Tinitigan ko si Anjo noon.
Ibang klase talaga ang pagmamahal niya kay Rosa. Minsan nga, naiisip ko pa, Miss Roxy, nakahibangan na yon at hindi lang basta pagmamahal. Isang umaga, habang naglalakad ako papuntang sakayan ng jeep para pumasok sa trabaho, narinig kong may sumisigaw sa tapat ng bahay ni na Anjo. Tumabi ako ng kaunti sa bakod para tingnan kung ano yon. Doon ko nakita yung kapitbahay naming nagpapautang. Nakatayo sa tapat ng pinto ni na Anjo habang nakapamewang at galit na galit. Naroon din si Rosa. Nakayuko, nakahawak ang dalawang kamay sa dibdib at nanginginig ang buong katawan. Aba Rosa, kailan mo babalak bayaran yung utang mo? Sigaw ng kapitbahay na umaalingaw-ngaw sa buong kalsada habang nakaturo ang daliri sa kanya. Umabot na ng 10,000 yung hiniram mo. Sabi mo noong isang linggo magbabayad ka. Tapos ngayon magtatago ka. Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko habang nakamasid sa kanila. 10,000? Saan naman gagamitin ni Rosa ang ganun kalaking pera? Mukhang tama nga talaga ang sinasabi ng mga matatanda na maluho siya. Bulong ko sa isip. Dahan-dahang lumapit si Rosa sa kanya. Nakita ko yung mukha niya, Miss Roxy. Namumutla, may maitim na bilog sa ilalim at punong-puno ng takot at hiya. Ate, pakiusap po. Huwag po kayong mag-iskandalo. Nanginginig na pakiusap ni Maring Rosa habang patuloy sa pagpatak ang mga luha. Baka po kasi marinig ng mga anak ko. Pinunasan niya ang kanyang mata at patuloy na humihingi ng pasensya. Wala akong pakialam. Mas maganda nga nang marinig nila para alam ng mga anak mo kung gaano ka kairesponsabling ina. Pasensya na po talaga ate. Hindi ko po kayo tinatakbuhan. Dagdag pa niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Babayaran ko po yun. Bigyan niyo lang po ako ng kaunti pang panahon. Kahit magkanda ko ba ako, babayaran ko po kayo. Huwag niyo lang po sana akong ipahiya. Biglang naubusan ng pasensya ang kapitbahay. Mabilis nitong dinakma ang buhok ni Rosa at malakas na sinabunutan. Dahilan para mapatili siya sa sakit at mawalan ng balanse. Puro ka pakiusap, puro ka pangako. Huwag mo akong daanin sa pagpapaawa mo. Galit na sigaw ng naniningil habang pilit na hinihila ang buhok ni Rosa. Hindi na ako nakapagpigil, Miss Roxy. Mabilis akong tumakbo patungo sa gitna ng dalawa para umawat. Ate, tama na yan. Huwag mo naman siyang kalbuhin. Sigaw ko sabay hablot sa kamay ng kapitbahay para maipagtanggol si Rosa. Pumwesto ako sa harap niya para harangan siya. Usapang pera lang to. Huwag kang mananakit ng tao. Dinuro-duro muna ako ng naniningil bago binitawan si Rosa. Magbayad dapat yung babaeng yan. Stress na ako sa paniningil ko sa'yo, Rosa. Kapag hindi ka pa nagbayad, ipapapulis na kita. Galit nitong asik bago tuluyang tumalikod at umalis. Pagkaalis ng naniningil, naiwan kaming dalawa sa tapat ng bahay nila. Dahan-dahang napaupo sa lupa si Rosa at napahawak sa ulo niyang nasa bunutan. Lumuhod ako sa tabi niya para alalayan siya. Mare, ayos ka lang ba? Mahinahon kong tanong habang inaabot sa kanya ang panyo ko. Nasaan ba si Anjo? Hindi siya makasagot. Iyak lang siya ng iyak habang nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang mukha at nanginginig ang buong katawan. Tinitigan ko siya. Ang mukha niyang punong-puno ng luha at pawis. Hindi ko na napigilang magtanong dahil sa matinding pagtataka. Rosa, bakit ba kasi umabot ng 10,000 yung utang mo? Seryoso at may halong pag-aalala kong tanong. Saan mo ba dinadala yung ganong kalaking pera? Nakikita mo namang nagpapakamatay na si Anjo sa trabaho. Bakit ka nagkakautang ng ganyan? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Mas lalo lang lumakas ang iyak niya. Yumuko siya ng gusto hanggang sa halos bumaon ang mukha niya sa kanyang mga tuhod. Ni isa sa mga tanong ko ay wala siyang nasagot, Miss Roxy. Sa kabila ng awa ko sa kanya nung araw na yon, hindi ko pa rin mapigilang mainis. Galit ako dahil parang pinapatunayan lang niya yung chismis ng mga tao. Gustong gusto ko siyang maintindihan, pero paano ko gagawin yon
kung hindi man lang niya ako mabigyan ng kahit isang simpleng paliwanag. Nanatili siyang tahimik habang patuloy lang sa pag-iyak. Kaya sa huli, umalis na lang din ako papuntang trabaho. Ayokong sayangin ang oras ko sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagpapahinga ako sa bahay pagkatapos ng duty, biglang may kumatok ng mahina sa pintuan ko. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita ko kung sino ang nakatayo doon. Si Rosa. Rene, pasensya ka na sa abala. Panimula niya na halos hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Oh, Rosa, bakit? May kailangan ka ba? Kunot noo kong tanong habang nakahawak sa pinto. Yumuko siya at huminga ng malalim bago naglakas loob na magsalita. Gusto ko lang sanang itanong, baka pwedeng makiusap sa'yo. Alanganin niyang sabi, "Diba, ngayong Biyernes ang sahod niyo sa construction site? Baka naman pwedeng sabihin mo sa boss niyo na sa akin na lang niya idiretso yung sweldo ni Anjo. Kahit wag niyo na lang munang ibigay sa kanya." Nang marinig ko yon, parang sumabog sa galit ang dibdib ko. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Ano? Sigaw ko na hindi nakapagtimpi. Sobra ka na, Rosa, no? Hindi ka na naawa sa asawa mo. Nakikita mo ba kung paano magkandakuba si Anjo araw-araw sa ilalim ng initan para lang kumita ng pera? Tapos ngayon, pati sahod niya gusto mong agawin at idiretso sa'yo. Saan mo na naman ba gagamitin yung pera? Pambayad sa panibagong utang mo? O pangbayad sa sugal at sa mga luho mo? Asik ko sa kanya. Hindi ko gagawin yung hinihiling mo. Alam kong nangihimasok na ako sa problema nilang mag-asawa, Miss Roxy. Pero hindi ko na kasi talaga kinaya. Awang-awa na ako sa kaibigan ko. At dahil sa galit ko, hindi ko napansing nag-unahan na naman sa pagpatak ang mga luha ni Rosa. Rene, pakiusap, wag dito. Pakiusap niya. Mamayang tanghali, magkita tayo sa bakanting lote sa tabi ng bahay namin. Doon ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Kahit naguguluhan at galit pa rin ako, tumago na lang ako sa kanya. Gusto ko ring matapos na ang gulo nila at marinig kung anong idadahilan niya. Pagdating ng tanghali, pumunta ako sa bakanting lote tulad ng pinag-usapan. Nakatayo doon si Rosa sa ilalim ng puno. Hawak ang plastik na may laman na mga papel. Agad niyang inabot sa akin yon. Ano to? Malamig kong tanong bago binuksan ang plastik. Pagkakita ko sa mga papel, nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Mga resibo ng cash-in sa online sugal, mga screenshot ng paniningil mula sa mga nagpapautang, at mga litrato ng mga online sabong account. Lahat ng yon nakapangalan kay Anjo. Ang totoo niyan rin si Anjo, siya ang naadik sa online sabong at sugal. Garalgal ang boses na simula ni Rosa. Mahigit 1 taon na siyang hindi nag-aabot ng sahod sa akin. Bago pa man makauwi sa bahay, ubos na ang pera niya sa sugal. Napakarami din niyang utang sa mga lending. Hindi ko na nga alam kung paano babayaran kaya gusto ko sana na sa akin na dumiretso ang sahod niya. Ano? Paano? Umiling ako. Pilit na kino-question ang mga nakikita ko. Pero Rosa, saksi ako kung paano magpakamatay sa trabaho si Anjo. Araw-araw yun nagkakandakuba sa construction site. Binabaligtad mo lang yata siya Humarap sa akin si Rosa at pilit na itinaas ang kanyang mga kamay. Doon ko napansin ang mga pasmang ugat, sugat at ang pangangapal ng kanyang mga palad. Kaya ako lumuluwas ng bayan araw-araw. Rene, hindi para maglakwat siya o makipagsugal. Halos hindi mapatid ang boses niyang paliwanag habang umiiyak. Nangangamuhan ako doon. Naghahanap ako ng mga nagpapalinis ng bahay at nagpapalaba para lang may maipakain ako sa mga anak namin at may maipambayad sa mga utang ni Anjo. Halos hindi ako makahinga sa matinding gulat. Kaya nagtitiis akong matawag na masamang asawa ng buong baryo. Kasi ayokong sirain ang tingin ng mga anak namin sa tatay nila. Pero pagod na ako rin Pagod na ako. Doon nagbago ang lahat ng akala ko
tungkol sa pagsasaba nila ni Anjo. Ang akala kong abusadong asawa, siya pala ang tahimik na isinasakripisyo ang sarili para tustusan ang pamilya niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko si Rosa bilang isang babaeng napakatapang na unti-unting pumupukaw sa puso ko. Mula noong araw na yon, unti-unting nabaligtad ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Mas marami pa akong nalaman tungkol kay Anjo. Mga bagay na malayong malayo sa ipinapakita niyang bait at kasipagan sa harap ng ibang tao. Ang masakit pa, kahit sirang-sira na ang dangal ng asawa niya dahil sa mga chismis at paninira ng mga kapitbahay, ni minsan, hindi man lang niya ipinagtanggol ang kanyang asawa. Hinahayaan niyang ang misis niya ang magmukhang masama para lang maging mabango ang sarili niyang pangalan. Sinubukan kong tulungan si Rosa. Kinausap ko ang boss namin sa construction kung pwedeng sa kanya nalang idiretso ang sahod ni Anjo para kahit papano ay may makain ng mga bata. Pero mahigpit na tumanggi ang boss namin. Kailangan daw ang mismong may-ari ng sahod ang kumuha ng pera. Dahil doon, sa akin na lang patagong lumalapit si Rosa tuwing talagang wala na silang maipangtawid ng gutom. Sa bawat tulong na ibinibigay ko, mas lalo kong nakikita ang kabutihan at katatagan niya bilang babae. Hanggang sa ang simpleng awa at pagtulong, unti-unting naging malalim na pagmamahal. Sa gitna ng hirap at lihim naming pagtatagpo, bumuo kami ng sarili naming mundo, Miss Roxy. Ang bakanting lote sa tabi ng bahay nila, sa ilalim ng matandang puno ng mangga sa loob noon, doon ang naging tagpuan namin. Doon kami nagkikita para mag-usap at doon ko rin na ipaparamdam ang paglalambing na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Isang gabi, habang tahimik ang buong paligid at tanging alpas lang ng hangin sa mga dahon ang maririnig, tahimik kaming nakaupo ni Rosa sa ilalim ng puno. Inabot ko sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng kaunting pera mula sa naging sideline ko. "O Rosa, kunin mo to." Mahinang pakiusap ko sabay lapag sa kamay niya. "Pambili ng bigas at mga kailangan ng mga bata bukas. Huwag mo nang isipin kung paano mo babayaran yan. Hindi yan utang." Tinitigan ni Rosa ang sobre sa kamay niya bago dahan-dahang tumingin sa akin. May mga luhang nagbabadya sa mga mata niya pero may kasama na itong tipid ng ngiti. "Rene, sobra-sobra na to." Garalgalang boses niyang sagot habang pilit na ibinabalik ang sobre sa akin. "Hiyang-hiya na ako sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ako makakaganti sa lahat ng ginagawa mo para sa amin." Inabot ko ang kanyang pisngi at dahan-dahang pinunasan ang pumapatak niyang luha gamit ang mga daliri ko. Tsaka ko siya inilapit sa dibdib ko. "Huwag mong isipin yon." Malumanay kong bulong sa kanya habang nakayakap ng mahigpit. "Hindi mo kailangang gumanti. Ang mahalaga sa akin, makita lang kitang ligtas at nakangiti. Hindi kita iiwan sa laban na to, Rosa. Pasasaan pa at makakaraos din." Tinitigan niya ako at marahang inilapit ang labi niya sa akin. Mabilis ko namang tinugon yon ng masuyong halik. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman namin o mga oras na yon, Miss Roxy. Pero ang gabing yon, walang ibang laman kundi halakhak, mga bulong at mga daing na bawal marinig ng iba. Pagkatapos noon ay pareho kaming hingal at pawisan pero walang katumbas na saya ang nararamdaman ng puso ko. Nagpatuloy kami sa ganung setup sa mga sumunod na buwan. Mas lalo kong minahal si Rosa sa bawat araw na nagkakasama kami, Miss Roxy. Pero kasabay din ito ay ang mas lalong paglala ng sitwasyon sa bahay nila. Hindi lang pala sugal ang problema kay Anjo. Noong magsimula siyang maubusan ng perang pampusta, nagsimula na rin siyang maging mapanakit. Nakikita ko na lang si Rosa na may mga pasa sa braso, balikat at leeg na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagsuot ng mga damit na mahaba ang manggas. Sa tuwing magkikita kami sa bakanting lote, wala siyang ibang ginagawa
kundi ang yumakap sa akin at umiyak. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot habang itinatago ang mukha sa dibdib ko. Dahil sa matinding awa, galit at pag-alala, hindi ko na kinaya ang nararamdaman ko. Isang gabi, habang hawak ko ang dalawa niyang kamay na may mga panibagong pasa, pilit kong inangat ang mukha niya at tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. Rosa, hindi ko na kayang panoorin ka na nagkakaganito. Pakiusap ko sa kanya habang bumabagsak na rin ang mga luha ko. Tumakas na tayo. Isama mo na lang ang mga anak mo at lumayo tayo rito. Sasamahan ko kayo. Ako ang magtatrabaho para sa inyo. Ako ang magpapakain sa mga bata. Kakayanin ko ang lahat. Basta malayo lang kayo sa demonyong yon. Tinitigan ako ni Rosa habang patuloy sa pag-iyak. Nakikita ko ang pagsibol ng pag-asa sa mga mata niya, pero dahan-dahan pa rin siyang umiling. Hindi pwede rin eh. Garalgal at nanginginig niyang sagot. Hindi ko kayang gawin yun. Bakit, Rosa? Pabulong kong asik sa kanya. Mapapatay ka ng taong yan balang araw. Tingnan mo nga yung sarili mo. Paano ang mga bata rin eh? Ayokong lumaki ang mga anak ko na walang ama. Kahit gaano kabagsik si Anjo sa akin, mahal na mahal siya ng mga bata. Ayokong mahirapan ng mga bata kung magtatago o magpapalipat-lipat tayo ng tirahan. Kakayanin ko pa rin eh. Basta para sa mga anak ko, titiisin ko. Doon ako nawalan ng pag-asa, Miss Roxy. Kahit anong pilit na pagmamakaawa ko at pangangatwiran ang gawin ko. Noong gabing yon, matigas ang paninindigan ni Rosa. Handa siyang masira at magpabugbog araw-araw. Huwag lang mawalan ng ama ang mga anak niya at huwag lang silang mahirapan. Kaya ngayon, Miss Roxy, at sa lahat ng nakikinig sa programang ito, buong puso po akong humihingi ng payo sa inyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasisiraan na ako ng ulo kay Rosa. Gabi-gabi kong naiisip na kasama ng taong mahal ko ang lalaking gumugulpi at pumapatay sa kanya ng paunti-unti. Paano ko ba dapat itakas doon si Rosa at ang mga anak niya? Anong dapat kong gawin o sabihin sa kanya para mapapayag ko siyang umalis? At para hindi ko na kailanman makitang nasasaktan at nahihirapan ng ganito, ang kauna-unahang babaeng minahal ko ng ganito. Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat, Miss Roxy. Lubos na umaasa. Rene. Shoutout po at Rain Mars TV29. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel.